Purihin po ang Panginoon at ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng pattern na makikita po natin sa isa sa atin pong mga confessions or statement of faith na pinangahawakan bilang iglesia. At ito po ay ang Heidelberg Catechism. So, I pray na ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong copy nito. Lord willing, this week, kung ipopost na po yung ating website, ay naroon din naman yung copy ng Heidelberg Catechism at ma-access po natin. So, ito ay nasa online naman, maaari nyo pong i-search sa Google, and I believe tayong lahat ay mayroon namang access dito. So tayo po ay nasa Second Lord's Day at ito po ay patungkol sa kautusan ng Diyos. Kaya ang title po ng ating sermon ay Through the Law Comes Knowledge of Sin. At ang ating main passage ay matatagpuan po sa Romans chapter 3 verses 19 to 20. So gaya po ng ating nakagawian, babasahin ko po ang Second Lord's Day ng Heidelberg Catechism, question and answers 3 to 5. Okay? So babasahin ko po, sundan ninyo sa inyong mga mata, babasahin ko po sa Tagalog ang question and answer 3 to 5, and then babasahin ko po ang ating passage at tayo po ay mananalangin upang hilingin ang gabay ng ating Panginoon. Again, Lord's Day number 2, question and answer 3 to 5, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sinasabi. Saan nagmula ang pagkakaalam mo tungkol sa iyong mga kasalanan at mga pagdurusa? Sagot, mula sa kautusan ng Diyos. Question number 4, ano ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? Sagot, itinuturo sa atin ni Kristo sa binuod na paraan sa Mateo chapter 22:37 to 40 na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. Katulad nito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At nakabatay sa dalawang utos na ito ang buong kautusan at ang mga propeta. Question number 5, magagawa mo bang isakatuparang ganap ang lahat ng ito? Sagot, hindi, sapagkat nakahilig ang kalikasan ko na mamuhi sa Diyos at sa aking kapwa. At ang atin pong main passage, Romans chapter 3, verses 19 to 20, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan, pribilehiyo na mayroon kami upang muli mapag-aralan ang inyong mga salita, summarized and reflected to us through the Heidelberg Catechism. Salamat po, Panginoon, dahil sa ikalawang pagkakataon kami ay makakarinig na inyong mga salita na siyang pagdadaluyan ng inyong pong pagpapala para sa amin. At dalangin po namin, bigyan nyo kami ng gising na diwa, mapagpakumbabang mga puso, Panginoon, upang sa lahat ng aming maririnig ay hindi lang namin ito tanggapin, kundi ayon sa inyong kalooban, kami ay tumugon ayon dito. Maipahayag nawa ang inyong kautusan at maipahayag ang mabuting balita ni Kristo Jesus para sa ikaliligtas ng mga hindi paligtas at para sa ikatataguyod ng mga ligtas na. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, I believe na ipahayag na po sa atin ang Heidelberg Catechism, Lord's Day number 1, question and answer number 2. Kung mapapansin nyo po, 1 and 2. Kung mapapansin niyo, yung first Lord's Day ng Heidelberg Catechism, yung first question which is,
What is your only comfort in life and in death? Ano ang iyong kaaliwan, no, sa buhay man at kamatayan? At sinagot, no, ng Heidelberg Catechism na mula sa Scripture na ano, we belong to God, we belong to Jesus Christ. Si Kristo na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan. At dahil dito, tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. At dahil dito, tayo ay bahagi ng probidensya ng Panginoon na walang mangyayari sa ating buhay na hindi nakapasailalim sa kanyang kalooban, at ang lahat ng ito ay maglalayon para sa ating kaligtasan. And ultimately, ano yung third part ng first question? Dahil na rin sa banal na Espiritu, tayo ay binibigyan ng kahandaan, kagustuhan, na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And then yung question and answer number 2, i-explain din, i-expound yung first question, no? Ano ang tatlong bagay na kailangan nating malaman para maging maunawaan natin ang ating kaaliwan sa buhay? Tatlong bagay, which is, again, yung question and answer 1 and 2, ito yung buong summary ng buong Heidelberg Catechism. Okay? Question number 1, what is your only comfort in life and in death? Sinabi doon, I belong to Jesus Christ. And then, yung question and answer number 2, paano natin yun mas mauunawaan? Sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, maunawaan natin yung ating pagiging makasalanan, tama? At yung miserable nating kalagayan dahil sa kasalanan. Yun yung guilt. Yun yung misery part. Yun yung sin part. And then, pangalawang bagay na dapat nating maunawaan is, paano tayo naligtas? Paano tayo iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at sa kasadlat-saglat nating kalagayan dahil sa kasalanan, no? Gaano tayo kamakasalanan, which is yung guilt. Pangalawa, paano tayo dineliver ng Diyos? Paano tayo ni-redeem, niligtas ng Diyos? And then pangatlo, ano yung dapat nating maging tugon sa pagliligtas na yun? So, guilt, grace, gratitude. Gaano tayo ka-guilty? First part ng Heidelberg Catechism. And then yung grace. Paano tayo iniligtas? Paano tayo tinubos ng ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya? And then pangatlo, paano tayo dapat tumugon? Pag naging malinaw yung tatlo na yon, yung guilt, grace, gratitude, or sin, salvation, and service, magiging malinaw sa atin ano yung ating comfort. Naintindihan po natin? So, yung pattern na iyon, no, ay hindi natin kinuha as a Heidelberg Catechism. No. Yung pattern na iyon ay makikita natin sa karamihan sa liham ni Apostol Pablo, kung saan doon din naman kinuha ng mga author ng Heidelberg Catechism. Lagi nahahati sa tatlong bagay. Yung Book of Romans, no, na magnum opus, na pinakamaganda, sinasabi natin na naging liham ni Apostol Pablo. Sa unang part ng Romans, ipinakita kung gaano tayo kamakasalanan. Tama? That for all have sinned and fall short of the glory of God. And then, chapter 4 hanggang chapter 11, paano tayo niligtas? Chapter 4 hanggang chapter 11, nandiyan yung justification, sanctification, glorification. And then, chapter 12 to 16, ano yung ating tugon? Tama? Romans 12, in view of God's mercy, therefore offer your bodies as living sacrifices. So nawa, bilang mga mananampalataya, lalo na tayong mga Christians mula sa historical reformed tradition, malinaw ito sa atin. Yung ating pagiging makasalanan, paano tayo niligtas ng Diyos, at ano yung dapat nating nagiging tugon. Almost lahat ng letter, Book of Romans, di ba? Sa Ephesians, nandun yung tayo makasalanan, niligtas tayo, ngayon ano yung ating tugon. Makikita nyo lagi, sa last part ng mga letter ni Apostol Pablo ng New Testament, nandun yung paano tayo magpapasalamat sa pamagitan ng ating personal na buhay, paano ito dapat makita sa ating pamilya, at higit sa lahat, paano ito makikita sa buhay natin as a church, kung paano tayo magmamahalan sa isa't isa, at paano tayo magiging blessing sa buong mundo. So again, yung pattern na ito ay dapat naka-inculcate sa ating puso't isipan. No? Ito yung beauty ng Heidelberg Catechism. Ito yung beauty ng ating Reformed Confessions. It clearly reveals to us yung napakagandang pattern na ipinahayag sa atin ng salita ng Diyos. Yung ating kalagayan bilang mga makasalanan, guilt,
Yun yung death. Kaya nga pag nakita niyo yung ating website, dun din galing, di ba? Death, deliverance, devotion. Yan yung nasa liturgy natin, di ba? Na ito yung heart cry natin, ito yung motto. Death, ibig sabihin dahil sa kasalanan tayo patay. Tama? Guilty tayo lahat. Kaya makikita nyo, yun din yung pattern ng field of grace. Tama? Guilty sinners, graciously saved, gratefully serving. Sa atin, death, it speaks of dahil sa ating pagiging makasalanan tayo ay patay. Deliverance, tayo ay dineliver, tinubos, niligtas ng Diyos. And then yung ating tugon ay devotion. Tayo ay committed na patuloy na sumamba, maglingkod sa ating Panginoon. So, I pray na as we go through the Heidelberg Catechism, makikita natin yung pattern na ito. So, sisimulan natin yung unang part? Guilt. Yung misery, yung sin, yung death part ng ating Christian life. Kaya, kung mapapansin natin, sa unang question ng Second Lord's Day, tingnan ninyo, question and answer number 3 sa Tagalog. By the way, ginagamit ko po yung Tagalog version ng Heidelberg Catechism na tinagalog ni Pastor Ben. So, unang tanong sa Second Lord's Day, question number 3. Saan nagmula ang pagkakaalam natin tungkol sa ating kasalanan at sa miserable nating kalagayan? Saan natin nalaman? Sino nagsabi na tayo ay guilty? Okay, yun yung logical question. Paano natin nalaman na tayo ay dead? Paano natin nalaman na tayo ay guilty? Paano natin nalaman na tayo ay makasalanan at miserable yung ating kalagayan? Very clear at simple yung sagot. Ano yung sagot? Mula sa kautusan ng Diyos. Mahalaga yung preposition. Out of the law of God. Mula sa kautusan ng Diyos. Dahil ipinahayag sa atin ng kautusan ng Diyos. So again, paano natin nalaman na tayo ay makasalanan at miserable ang ating kalagayan? Answer, dahil sa kautusan ng Diyos. Now, yung kautusan na tinutukoy dito, which is the law in English, ay tumutukoy sa moral law. Or, sa madaling salita, 10 Commandments. Okay? Yung binanggit sa atin sa Exodus 20. So, review. Kabisado mo natin yung 10 Commandments. Kasi dito daw natin nalaman na tayo ay makasalanan at miserable ang ating kalagayan. Ano yung 10 Commandments? First commandment, you shall have no other gods before me. Wala kayong dapat ibang Diyos. Second commandment, you should not make for yourself graven image. Huwag kayong gagawa ng larawan, rebulto, at huwag nyo itong sasambahin. Pangatlo, you shall not use the name of the Lord in vain. Huwag nyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Fourth commandment, alam natin to, Lord's Day. Remember the Sabbath. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at ituring nyo itong banal. Remember the Sabbath and keep it holy. Panglima, honor your father and your mother. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Fifth commandment. Sixth commandment, alam natin lahat. Ika-6 na utos, nagkaroon ito ng teleserye. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. You shall not commit murder. Ika-7 utos, you shall not commit adultery. Huwag kayong malilito, no? Kasi yung teleserye na ika-6 na utos ay patungkol sa adultery, no? Na nagdulot ng kamatayan. Pero, okay. Now, fifth commandments, honor your father and your mother. Sixth commandment, you shall not commit murder. Huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Pang-8, huwag kang magnanakaw. You shall not steal. Pang-9, huwag kang sasaksi nang wala katotohanan. You shall not bear false witness against your neighbor. And then pang-10, you shall not covet. Huwag kang maiinggit o pagnanasaan ang mga bagay na hindi mo pagmamay-ari. That is the 10 Commandments.
No? 10, dapat kabisado natin. Pastor, ang daming kinakabisado. Books of the Bible, ganun talaga, no? Pero, sa kabutihan ng Panginoon, sinamarize naman ito ng ating Panginoon sa Kristo, which is nakita natin sa question and answer number 4. Ano ba ang hinihingi ng kautusan ng Diyos? Kung doon natin makikita yung ating pagiging makasalanan, ano ba ang hinihingi ng kautusan ng Diyos? Itinuturo sa atin ni Kristo, sinamarize ni Kristo, ibinuod ni Kristo ang 10 Commandments. Sa Matthew chapter 22, 37 to 40. No? Huwag nyo itong gawing excuse. Pastor, sinamarize naman pala. Huwag na natin kabisa doon yung 10 Commandments. No. Maganda na alam pa rin natin yung exposition ng 10 Commandments. Ano yung summary? Ano yung buod? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yun yung first hanggang 4th commandment. Tama? Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasamba ng ibang Diyos. Tama? Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasamba sa mga rebulto o imahe. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Kung mahal mo ang Diyos, a-attend ka sa Lord's Day. Malinaw? First to fourth, it's all about loving God. Now, kung yung tunay na pagmamahal sa Diyos, dapat mag-translate sa pagmamahal sa ating kapwa. Ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa, sino yung una mong kapwa? Magulang mo. No, paglabas ni Silvanus, wala siyang ibang unang kapwa doon, kundi nanay niya. Ano? Unang neighbor, parents. Honor your parents. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila papatayin. Okay? Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin lolokohin yung ating asawa. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila pagnanakawan, hindi natin sila sasaksihan or pagsisinungalingan, at hindi natin kaiinggitan kung ano yung meron sa kanila. So, ang ating Panginoon Kristo ay beautifully summarized the 10 Commandments. So, alam na natin, paano natin nalaman tayong makasalanan mula sa kautusan. Ano yung kautusan? 10 Commandments summarized sa love God and love your neighbor. Now, isang kailangan din nating maintindihan mga kapatid, pagdating sa law, pagdating sa kautusan, mayroong 3 purposes or layunin ang Diyos sa kautusan. Tinatawag natin itong 3 uses of the law. Okay? Now, iba ito sa Iba ito sa 3 kinds of the law. So again, I challenge you, dahil ito ay catechism, more on informational talaga. So, huwag kayong mag-alala dahil alam ko, aware naman na kayo dito. Okay? Mayroong 3 kinds of the law. 3 uri ng kautusan. Nabanggit natin yan. Civil law, yung kautusan ng gobyerno, tama? And then, ceremonial law, ano ito? Yung utos sa mga Israelita. Huwag kayong kakain ng ganito. Yung kasama dito, ito yung pagkain, diet, tama? Law din yun, ceremonial law. Ito rin yung law patungkol sa pagsamba sa templo. Uri ng kautusan. Kautusan, civil law, to restrain evil. Ceremonial law, yung gagawin sa templo. Yung rituals. Pangatlong uri ng kautusan, the moral law. Ito yung nagpapahayag sa atin ano yung tama at mali. Yun na yung 10 Commandments. Now, may 3 kinds of the law. Meron ding 3 uses of the law. Okay? 3 layunin, purpose ng Diyos, bakit niya ibinigay ang kautusan. Unang use of the law, tinatawag nating pedagogical. Ano yun, pastor? Ibig sabihin lang nun, teacher. Isang layunin ng kautusan ay maging teacher. Well, ang ibig sabihin ng teacher dito, yung pedagogical, alam niyo in the past yung teacher na, sabi ng isang theologian, yung mahigpit na teacher, yung mga nanay natin, basahin mo, apple. Pag hindi mo nabasa, di ba papaluhin ka? Yun yung uri ng teacher na ibig sabihin ng pedagogical. Talagang doon sa paraan niya ng pagtuturo, anong tawag doon? No?
didikdik niya sa isip at puso mo na dapat mong matutunan. To the point na maiiyak ka. So yun yung unang use of the law, no? Inculcate, ituro sa ating puso at isipan sa kaibuturan ng ating pagkatao ang dalawang bagay. Ang kabanalan ng Diyos at yung ating pagiging makasalanan. Okay? First use of the moral law serves to convict fallen human being of their sin and drive them to Christ as their only hope. Pag tiningnan natin, for example, buti na lang nandito to. Ito yung 10 Commandments. Okay? Ito yung law. Yung 10 Commandments na isulat siya, di ba, sa tablet sa Exodus 20. Sinamarize ni Jesus. Sa kautusan na ito, yung pedagogical use, layunin, ituro sa atin, pag nakita natin, tinuturo niya sa atin ang ating pagiging makasalanan at tinuturo tayo nito sa nag-iisang tagapagligtas na si Kristo. Now, mas magandang term sa pedagogical, ginagamit din ng ibang Reformed theologian, ang unang use of the law ay parang salamin. Salamin. Kung saan yung salamin, nagre-reflect siya, tama? Nire-reflect nito yung kabanalan ng Diyos. Pag tinignan natin yung kautusan, wow, God is indeed holy. Hindi lang niya nire-reflect yung holiness ng Diyos, kundi nire-reflect din niya ang alin? Yung pangangailangan natin sa tagapagligtas. Nakikita natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. At ginamit ito ni Apostle James, yung salamin, di ba? Doon natin nakikita na may muta tayo. Tama? Pero hindi natin ginagamit yung salamin para tanggalin yung muta. Pero sa pamamagitan ng salamin, nakikita natin na may muta tayo at kailangan nating tanggalin yung muta. So ganun din, nag-a-agree si Kali. Yung kautusan, pag nakita natin, 10 Commandments, nakikita natin, nako, hindi ko kayang sundin yan. Tama? Sa pamagitan ng kautusan, nakikita natin, nako, makasalanan ako, may dumi ako, hindi ako karapat-dapat. So yun yung unang use of the law. Pangalawang use, yung civil law, para restraint yung evil, para hadlangan yung masasama. Yun pa rin yung connected sa civil law, para of course walang pumatay. Pag walang batas na bawal pumatay, papatay tayo lahat. No? Para i-restraint yung evil, para hindi manaig ang kasamaan. And pangatlo, na use ng law is yung normative law. Ito yung guide natin sa kung paano natin mapapapurihan ng Diyos. Summary. Okay, alam ko, nakakatulog na yung iba. Okay? Yung best part kasi bandang dulo pa. Kailangan lang natin maintindihan to. Okay? 3 layunin ng kautusan. Una, maging salamin, maging tagapagturo na tayo'y makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Pangalawa, para hadlangan ang kasamaan na hindi manaig ang kasamaan sa mundo. Pangatlo, ito yung gabay natin sa buhay na nakalulugod sa Diyos. Pag tinignan natin yung kautusan, ito yung pamantayan, ito yung gabay sa buhay na nakalulugod, nakaluluwalhati sa Panginoon. Pedagogical or teacher, schoolmaster, yung law as a teacher, law to restrain evil, and law as a guide to a life pleasing to God. Ulitin ko. Unang layunin ng kautusan, maging salamin. Makita natin ang ating pagiging makasalanan at ituro tayo nito kay Kristo para hindi manaig ang kasamaan. Bigyan tayo ng gabay sa kung paanong buhay ang nakalulugod sa Panginoon. Okay? So, ang ginamit ng Heidelberg Catechism, yung una, na sa pamamagitan ng law, makikita natin na tayo ay makasalanan, na kailangan natin ng tagapagligtas. At yung 3 na yun na binanggit ko, ay lahat may scriptural basis. Wala lang tayong time para basahin ang lahat ng iyon. So again, yung unang use of the law, doon tayo magko-focus. Sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin na tayo ay makasalanan at ituturo tayo nito sa tagapagligtas. Kaya ang ganda bago tayo dumating dun sa grace,
bago tayo dumating dun sa salvation or sa pagliligtas ng Diyos sa gospel, lilinawin muna ng Diyos sa atin na tayo ay makasalanan. Na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. So, unang puntos natin, the law, again, yung moral law, first use, keeps us no excuse and hold us accountable to God. Sa Tagalog, dahil sa kautusan, tayo ay walang maisusumbat o maikakatwiran sa Diyos. At ginagawa tayo nitong may pananagutan sa Kanya. Simple lang, tama? Dahil sa kautusan, wala tayong maipapangatwiran sa Diyos. No, Lord, hindi ko naman kasi alam na kasalanan to, mali to. Hindi. Ibinigay sa atin ang law, ibinigay sa atin ang kautusan para wala tayong excuse. Para maging accountable tayo at may pananagutan sa Diyos. Yun yung sinasabi ng verse 19 ng Romans chapter 3. Basahin muna sa English. Now we know whatever the law says, it speaks to those who are under the law. That every mouth may be stopped. Tingnan niyo yung image na pinapakita ni Pablo. Yung, di ba, gustong mag-excuse yung anak mo na may ginawang kasalanan. Daddy kasi, tumigil ka. Di ba? Para tumigil siya, isasara mo yung kanyang bibig. Yun yung picture. Yung kautusan, ang pinaka-instrumento ng Diyos para itikom yung ating mga bibig. Na huwag tayong mga tuwiran. Kasi kailangan natin yun eh. Tayo, di ba? O, ba't ganito ka? Ba't ganyan? Tayo agad ma-excuse. Pastor, kasi ganito. Yun yung use ng law para itikom mo yung ating bibig na tumigil tayo sa pangangatwiran. Okay? Tumigil ka sa pangangatwiran. Bakit? May kautusan na sinabi. Ang dami mong pangangatwiran. Ano yung sabi ng law? Keep the Lord's day. Ang dami mong pangangatwiran. Yung kautusan ang nagsisilbing kamay ng Diyos para itikom ang ating bibig. Ganda. Verse 19b, and the whole world may be held accountable to God. Alam natin, no? Lahat na sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. So again, although kinakausap ni Paul yung mga Hudyo, pero it extends to us. Para walang, ano sabi? Maidahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang ganda mga kapatid. Bakit ako paparusahan ng Diyos? Sinisikap ko naman maging mabuti. Wala akong pake kung sinisikap ko maging mabuti. Dapat kang parusahan ng Diyos dahil malinaw niyang ibinigay ang kanyang kautusan. May pananagutan ang lahat ng tao, Christian o non-Christian, na parusahan ng Diyos. May pananagutan sila sa harap ng Diyos at karapat dapat silang parusahan dahil nagbigay ang Diyos ng kautusan. Wala silang excuse. Kaya ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos dahil binigay ng Diyos ang kanyang kautusan. May mga nagtatanong sa akin, Pastor, paano po yung mga na hindi nakarinig ng gospel? Bakit sila pupunta ng impyerno? This is the answer. Pupunta sila sa impyerno dahil nagbigay ang Diyos ng kautusan. Na nakapahayag sa kautusan na wala ka dapat maging ibang Diyos, huwag kang papatay, or in summary, love God, love your neighbor. Kapag sinaway mo yan, dapat kang managot sa Diyos. The glory of God is written in nature. Ano sabi Romans chapter 1? No? Mula, no, dahil sa creation, yung katangian ng Diyos na hindi natin nakikita ang Diyos, pero through nature, nakikita natin yung kanyang creation. Kita natin yung magandang tanawin, yung universe, yung solar system. Nakikita natin na mayroong Diyos. Tama? Hindi mo kailangang makita ang Diyos. Ang kailangan mo lang, yung kapahayagan ng kanyang sarili na ni-reveal niya sa creation. Yan yung sinasabi sa atin ng Romans chapter 1, 19 to 20, and Romans chapter 2, 14 and 15. Ano sabi doon? Ang hindi nakikitang katangian ng Diyos ay ipinahayag niya sa kanyang nilikha through creation. The invisible attributes of God is revealed. Pag nakita natin tong great design, pinapahayag sa atin na may great designer.
Ganun din, tingnan nyo if the glory of God is written in nature, na isulat, na ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng creation, the law of God is also written in every human heart. Isinulat ng Diyos, bago pa niya ito isulat sa tablet, sa Exodus 20, isinulat na ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso. Saan nakasulat yun? Romans 2:14 and 15. Tingnan niyo yung verse 15 ng Romans 2. They show that the work of the law is written on their hearts. Ang ina-argue dito ni Paul, kahit hindi binigay sa mga hintil ang Ten Commandments, nakasulat sa kanila mga puso ang kautusan. Ito yung tinatawag din natin conscience o konsensya. Ganda mga kapatid. Bago pa isulat sa tablet, sa bato, ang 10 utos, isinulat na ito sa ating mga puso. Kaya meron tayong konsensya. Yun yung tunay na biblical definition ng konsensya. The law written in our hearts. Alam mo mali No? Alam natin mali, kaya nga binababagabag tayo because the law is written in our hearts. Kahit sa mga liblib na lugar na hindi naaabot ng sibilisasyon, they know it is written in their hearts, the law. Kaya anong sabi? Alam mo man yung Ten Commandments o hindi, ikaw ay may pananagutan sa Diyos. Because the law makes us accountable. It keeps us accountable. It makes us no excuse. Diba? Alam naman natin ito. Ignorance of the law, excuses, no one. Hindi ko kasi alam. Kahit di mo alam. Diba? Diba? Nagdadrive ka. Hindi ko po kasi alam na, kahit alam mo o hindi, guilty ka. That's the same thing. Not perfectly the same thing dahil alam nga natin, it is written in our hearts. So, yun ang unang punto na makikita natin sa ating verse na sinasabi rin naman ng ating Heidelberg Catechism. Mga kapatid, wala tayong excuse. Anong excuse natin? Alam naman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kahit yung mga unbeliever, alam nila. Tinan niyo yung mga homosexual, nasa LGBTQRSTUV community, bakit sila nagpuprotesta? Kasi alam nila mali yung ginagawa nila, and then nagpuprotesta sila to what? To gain right. Tama? Kasi kung tama talaga yung ginagawa ninyo, hindi nyo kailangan magprotesta. Di ba? Ang ganda nga sinabi ng isang modern psychologist, which is, tama siya. Well, meron ka ba nakita na tunay na lalaki at na nagpuprotesta dyan? Lalaki ako. Hindi. Kung tunay siyang lalaki, wala siya kailangan i-convince kung lalaki ka talaga. Tama? Kailangan mo ba ng acceptance? Ako ba? Kino-convince ko ba Benedict, tanggapin mo lalaki ako. Kung lalaki ka talaga, hindi mo kailangan ng acceptance na lalaki ka. Kahit sabihin nila, Mateo, babae ka. Masasaktan ka. Hindi, alam kong lalaki ako eh. Pero bakit bakit sila nagpuprotesta? Bakit sila may anger? But naghahanap sila ng aatake sa kanila? Because they know in their hearts, hindi sila makatulog sa gabi. Kaya humahanap na lang sila ng alin? Ng confirmation sa iba na, tanggapin nyo nga kami, baka itong void sa aming puso, yung pagrebelde namin sa Diyos, kapag tinanggap kami ng government, matanggap na rin namin ang aming sarili. No. Kahit sa mga bansa na tanggap ang homosexuality, hindi pa rin sila masaya. Because the law is written in their hearts na kasalanan ng kanilang ginagawa at may pananagutan sila sa Diyos. Kahit magprotesta sila, alisin niyo yung batas na bawal ang homosexual, hindi nila maaalis ang batas na nilagay ng Diyos, una sa Ten Commandments at sa kanilang mga puso. Ganon din sa atin, sa lahat ng aspect ng ating buhay. Wala tayong excuse. Kahit ano pa mang gawin ninyong pangangatwiran, kayo ay nananatiling hangal sa harap ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang second part ng verse 19. Walang maidadahilan ng sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Ano man ang excuse mo ngayon, Pastor, di niyo po kasi ako naiintindihan.
No. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Hindi niya kailangang maintindihan mo. Although naiintindihan naman natin eh. Dahil lang sa ating pagiging makasalanan, sinusupress natin, pinipigilan natin, or nagre-rebelde tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Again, mga kapatid, the law keeps us no excuse, makes us no excuse, and hold us accountable to God. Wala tayong masusumba at wala tayong may kakatwiran sa Diyos. At dahil sa kautusan, ginagawa tayo nitong may pananagutan sa Kanya. So kung sinasalansang mo ang Ten Commandments, sinasalansang mo ang love God, love your neighbor, ano mang excuse ang gawin mo, may pananagutan ka sa Diyos. Ano pa yung description ng kautusan sa ating passage? The law cannot justify. Ang kautusan ay kailanman hindi makakaligtas. Tingnan nyo yes, ginagawa tayo nitong accountable at may pananagutan sa Diyos. Pero nilinaw din ng Bible na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Nakita nyo dun sa uses of the law, walang salvation. Tama? Ano yung uses kanina? Tinuturo nito na tayo yung makasalanan at tinuturo tayo nito kay Kristo. Ito ay para mahadlangan para hindi manaig ang kasamaan. Ito ay nagbibigay sa atin ng gabay para mabigyang kaluguran ng Diyos. Wala dong nakakaligtas. Okay? Kaya sabi ng verse 20, for by works of the law, no human will be justified in His sight. Malinaw, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi niya ibinigay ang kautusan para sa ating kaligtasan. Malinaw? Ibinigay niya ang kautusan para makita natin na kailangan natin ang kaligtasan. Ulitin ko, hindi niya binigay ang law para maging daan ng ating kaligtasan. No. Ibinigay niya ang law, ibinigay niya ang kautusan para makita natin na kailangan natin ng kaligtasan. Maraming pwedeng gawing illustration pero pag may sira ang kotse, 'di ba? Natutunan ko to sa chief mechanic. Pag may sira yung kotse, merong signal, 'di ba? May iilaw doon. For example, nag-overheat, merong iilaw doon. Now, pag inayos mo ba yung ilaw, mawawala yung sira? No? Hindi. It warns you na may sira na kailangan mo ipaayos. Tama? Hindi ka pupunta doon sa ilaw, paano ba ito mawala? No, lalagyan mo ng scotch tape para mawala. Hindi maaayos yung sira. Somehow, the law works that way. Pag tinignan natin yung kautusan, tinuturo na tayo makasalanan. Tinuturo na kailangan natin ng tagapagligtas. Pero hindi yun. Yun yung magliligtas sa atin. Hindi. Ituturo lang tayo sa tanging daan ng kaligtasan. Kaya nga, sinasabi natin na hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng kautusan. Bakit? Anong sabi ng question and answer number 5? Bakit? Magagawa mo bang isakatuparan ng ganap ang lahat ng kautusan? Bakit hindi tayo kailanman maliligtas ng kautusan? Simple lang. Dahil hindi natin kayang tuparin ng ganap ang kautusan. Magagawa mo bang isakatuparan ng ganap ang lahat ng kautusan? Hindi, sapagkat nakahilig ang kalikasan ko. No? I am by nature prone to hate God and to hate my neighbor. Dahil sa kasalanan ni Adan at dahil sa ating pagiging makasalanan, ang ating naging nature, ang naging inclination natin ay hindi mahalin ng Diyos. Kundi kapuutan ng Diyos, kapuutan ng ating kapwa. Dahil sa kasalanan, mas gusto na nating mahalin ang ating sarili kaysa sa Diyos, kaysa sa ating kapwa. Kaya hindi tayo maliligtas ng kautusan. Because we were by nature, what? God haters. Hindi tayo maliligtas ng kautusan. Yan ang sinasabi sa atin ng verse 20. Yun din ang sinasabi sa atin ng Galatians 2:16. We know that a person is not justified by works of the law. Pero napakahalaga ng kautusan, mga kapatid. Again,
Ibinigay ang kautusan para wala tayong maging excuse. Maging accountable tayo sa Diyos. Pangalawa, hindi ito kailanman magliligtas sa atin. The law cannot justify. Ito yung ginagawa ng ibang mga relihiyon. Sa tingin nila, no, lalong-lalo ng mga Roman Catholics at lahat ng mga relihiyon apart from Christianity, akala nila sila yung magiging matuwid kung masusunod nila ang kautusan. Akala nila sila ay maliligtas at tatanggapin ng Diyos kung sila ay susunod sa kautusan. O kaya, hindi man perfectly, pero sisikapin namin. Tama? Yun pa yung tendency natin. Na siguro naman nakikita ng Diyos yung sincerity ko na sundin ang kanyang kautusan sa kabila ng aking pagiging makasalanan. Sincere naman ako na sundin ang kautusan. Hindi ka maliligtas ng kautusan. Hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan para maging daan ng ating kaligtasan. The law will never justify us because hindi natin to kayang sundin. Pag ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments o Mateo, sa pamagitan ng yan, maliligtas ka, mapapatawad ka, at tatanggapin ka sa kalangitan, sa new heaven and new earth. Kahit ganun man yung maging sistema, hindi pa rin. No? Kasi hindi ko naman yun matutupad. At hindi ko matutupad perfectly, perpetually, tuloy-tuloy. And again, mga kapatid, marami pa rin sa atin ito. Nakabase tayo sa, baka ligtas ako kasi sinisikap ko namang sundin ang kautusan ng Diyos. Or, ligtas ako kasi sa tingin ko, mas marami yung pagsunod ko kaysa sa pagsuway. Yan ay kasinungalingan ni Satanas. Walang maliligtas. Kahit pa si Abraham, hindi siya naligtas dahil sa pagsunod sa kautusan. Kahit si Apostol Pablo, hindi siya naligtas dahil sa pagsunod sa kautusan. Walang sino man ang maliligtas. Sabi dito, Romans 3:20 at Galatians 2:16. At napakaraming reference pa. Walang sino man ang maituturing na matuwid sa pamagitan pagsunod sa kautusan. Dahil hindi nga natin ito kayang gawin. The law cannot justify, will never justify a sinner. Pero pangatlo, ito na yung first use na binanggit ko kanina, na sinasabi ng ating passage. Tingnan niyo yung last part ng Romans 3:20. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na siya ay makasalanan. Very simple. The law exposes our sin. Ipinapahayag ng kautusan ang ating pagiging makasalanan. At yun yung sinasabi ng Heidelberg Catechism. Pag tinignan natin ang kautusan, it speaks of the holiness of God and our need of a Savior. Titikom ang ating bibig, wala tayong excuse. Oo nga, kailangan ko mahalin ng Diyos with all of my being. Kailangan ko mahalin ng aking kapwa. And every day I fail. Every day. Walang segundo ng ating buhay na nasunod natin ang 10 utos perfectly. Walang segundo ng ating buhay na minahal natin ang Panginoon with all of our being and we love our neighbor as we love ourselves. Kasi nakatingin tayo lagi sa ating sarili. Now, kung hindi nakakapagligtas ang Diyos ng kautusan, kung ginagawa lang tayo nitong may pananagutan sa Diyos at walang excuse, at ipinapahayag nito ang ating pagiging makasalanan, bakit ito ibinigay ng Panginoon? Para i-prepare tayo sa kaligtasan. Para makita natin ang ating pangangailangan sa tagapagligtas. So in application and conclusion, mga kapatid, we need to always remember the distinction. Ano yung kautusan at ano yung mabuting balita ni Kristo. Although ayokong i-spoil, no? Dito pa lang, i-discuss natin yung buong Heidelberg Catechism. But you will appreciate yung progress ng Catechism para mas maging malinaw sa atin yung biyaya ng Diyos, yung ginawa ni Kristo is that, once again, unang ibinigay ang kautusan.
No, ibinigay muna ang Ten Commandments bago bumaba si Kristo. Ganon din. Let us always remember, number 1, the distinction. Ano yung kautusan? Ito yung 10 utos. Ito yung love God, love your neighbor. Ibinigay ito para ano? Makita natin ang ating pagiging makasalanan at ituro tayo nito sa gospel. So always remember yung distinction at pagkakaiba. The law and the gospel. Sa history ng Christianity, ito yung isa sa pinakamahalaga. Yung pagkakaiba, pagkaunawa natin sa pagitan ng law and gospel. Ano yung law? 10 Commandments, kautusan. Binigay ito para makita ang ating pagiging makasalanan at ituro tayo saan? Sa gospel. The law is not the gospel. Ang law o kautusan ay hindi kailanman magiging daan sa kaligtasan. Ito yung ginagawa ng churches. Pag nagpipreach, puro law. Dapat niyong gawin to. Dapat niyong gawin to. Tama? Pero hindi ito nakakapagligtas. Ang kautusan, apart from the gospel, will only condemn. Always remember the distinction. The law says, do this, gawin ninyo ito. But the gospel says, it is done. Ito yung ginawa ni Kristo. Always remember the distinction. And always reflect God's holiness. And always recognize our sinfulness. At mangyayari ito sa pamagitan ng kautusan. We praise the Lord for the law. Salamat, Panginoon. Dahil sa pamagitan lagi ng kautusan, napapaalala, Mateo, wala kang dapat ipagyabang. Wala kang dapat maging dahilan na maging mapagmataas. Because through the law, dapat kang parusahan. Through the law, wala kang excuse. Through the law, may pananagutan ka sa Diyos. At nawa, let the law points us to the gospel. Kaya, in application sa ating liturgy, sa ating worship service, mayroong reading of the law. Ito yung nawala pagdating ng post-reformation. Hindi napapaalalahanan yung mga mananampalataya of the law. Kaya nga, every Sunday, meron tayong time, moment to read the law. Anong ginagawa natin? Binabasa natin ang mga kautusan ng Diyos para ipaalala sa atin na alin? Tayo'y mga makasalanan. Hindi tayo narito dahil mas mabuti tayo sa ating kapitbahay. O mas mabait tayo, o mas karapat-dapat tayo. Through the law na binabasa sa atin at pinapahayag sa atin, Mateo, ikaw ngayon na nakaupo, you are a sinner. May pananagutan ka. Wala kang excuse. Makasalanan ka. Kailangan mo ng mabuting balita ni Kristo. Kaya after ng reading of the law, na ipahayag sa atin ang ating pagiging makasalanan at pangangailangan sa gospel, we ask for forgiveness. Tama? We confess our sins. Panginoon, oo nga. Kahit feeling ko, ang buti ko this week, through the law comes knowledge of sin. Nakita ko muli, Panginoon, na ako'y makasalanan. Ito'y aking ipapahayag sa iyo at hihingi ako ng tawad. Pero anong tugon ng Diyos? The gospel. Yes, you are a sinner, pero ito yung ginawa ni Kristo. Kaya, may reading of the law. Law, gospel. Pagdating sa preaching, ganun din. Pinapahayag sa atin, no? Ito yung expectation ng Diyos, ito yung kautusan ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos. Nag-fail ang mga unang mananampalataya. Tayo rin nag-fail. Kaya saan ini-end ang preaching? Sa gospel. Pero dahil kay Kristo at sa kanyang ginawa. And so mga kapatid, gaano kahalaga ang kautusan? Ito'y mahalaga sapagkat ito'y binigay ng Diyos. At nawa mga kapatid, as we continue to grow in the gospel, huwag nating kalimutan at kaligtaan ang kahalagahan din ng kautusan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lalo na yung first use
of the law. Lagi mga kapatid. Every day as you wake up, alam ko ito pag nag-aralan namin sa book study sa women, is to contemplate yung kautusan ng Diyos. Pagiging makasalanan natin. Bago tayo matulog, Panginoon, nagkulang ako. Kasala ako. Nag-fail ako bilang asawa. Nag-fail ako. Salamat, pero dahil hindi nakabase sa aking pagsunod ang aking kaligtasan. Kaya we will rest continually in the gospel. Not in our performance, not in our obedience, but in the gospel. First use. And now, although sa third part pa ng Heidelberg Catechism, but yung mga tunay na tumingin sa kautusan, nakita ang ating pagiging makasalanan, tinuro tayo nito sa gospel, si Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo mga tunay na naligtas, babalik tayo sa law. Hindi na para tayo maligtas, kundi yung third use of the law na. Kung saan, ito yung magiging gabay natin bilang pasasalamat, susundin ko na ang iyong kautusan, Panginoon, para bigyan ka ng kaluguran at kaluwalhatian. Kaya, yung Ten Commandments ay i-expound sa third part ng Heidelberg Catechism, yung gratitude. So, mahalaga ang kautusan bago tayo maging Christian at mahalaga ang kautusan bilang tayo ay mga Christian na. As I conclude, remember this distinction. Bago tayo maging Christian, ang kautusan ang nagturo sa atin ng ating pagiging makasalanan at nagturo sa atin kay Kristo. Nung tayo ay nanampalataya na kay Kristo, sa pamagitan ni Kristo, tayo ay naligtas, naging matuwid, binabago ng Diyos. At ngayon, ang kautusan sa atin, third use of the law, ay gabay na natin. Na bilang pasasalamat, ito yung pamantayan ng buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos ay patuloy ko siyang mamahalin. Wala akong ibang sasambahin. Sasambahin ko siya ayon sa kanyang kalooban. Iingatan ko ang kanyang pangalan. Igagalang ko ang kanyang pangalan. Mamahalin ko ang aking magulang. Hindi ako papatay. Hindi ako mamumuhay sa puot. Magpapatawad. Hindi ako mangangalunya. Hindi ako magnanakaw. No? Lahat ng ito ay gagawin mo na dahil sa iyong pasasalamat at ito yung pamantayan mo para bigyang kaluguran ang ating Panginoon. Bahagi ng ating Christian life ang kautusan. Kung mauunawaan lang natin yung tama nitong lugar sa ating Christian life. Malinaw? So again, distinction. The law makes us accountable to God. The law will never justify. The law reveals our sinfulness. The law points us to the gospel. Kaya after ng law, here comes the gospel. Si Kristo na tumupad sa kautusan. Si Kristo na siyang katuparan ng kautusan. Si Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang ating mga pagsuway sa kautusan. Siya'y muling nabuhay para bigyan tayo hindi lamang ng katuwiran kundi ng kakayanan na mamuhay na ayon sa kautusan para din sa ating ikabubuti at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So every time, I will end with this, every time nakakalimutan natin ang biyaya ng Diyos, alalahanin natin, binigay niya ang kanyang kautusan, and when we look at the law, we see our sin and misery. We look at the law, we see our sin and misery. But it points us to the cross or to the gospel where we see our salvation, our comfort, our everything. Both are important at nawa sa biyaya ng Diyos, makita natin ang kaibahan at ang ugnayan nito sa bawat isa para sa ating ikalalago at para patuloy nating maipamuhay at maranasan ang kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, mabuti, Diyos na siyang pahayag sa amin inyong kautusan
kung saan sa pamagitan nito, Panginoon, maipahayag sa amin ang aming pagiging makasalanan, na wala sa amin ang mga tuwiran, magkaroon ng excuse. Lahat sa amin, Panginoon, ay may held accountable that we are indeed sinners, na kailangan namin ng tagapagligtas outside of ourselves. Salamat, Panginoon, sa inyong kautusan, na siyang hindi lamang nagpahayag ng aming pagiging makasalanan at miserable naming kalagayan, kundi ito ang nagtuturo din sa amin sa nag-iisa naming kaaliwan, nag-iisa naming pag-asa, ang aming Panginoong Hesukristo. Help us, Lord, to always know the distinction between the law and the gospel. Help us, Lord, to always reflect your holiness, our sinfulness, and always help us, Lord, to always look to your law, pero huwag kaming hihinto doon. Let the law points us to Christ, to the gospel, who is our ultimate comfort in life and in death. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng inyong kapahayagan sa amin. The law and the gospel, the whole counsel of God, made available to all of us para sa aming kaligtasan, para sa aming paglago, para sa aming patuloy na paglakad bilang mga mananampalataya. Muli, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon.